Lord, naway yung solusyon ng problema ko ay ipagkaloob mo. Lord, may mga katanungan ako. Kailan mo ba ibibigay sa akin para ito magkaroon ng kasagutan? So, let the Bible speak. So, siguro tignan na lang natin ang Bible. Hindi po yung mga puro po ng mga tao. Ay, makatulong sa inyo ang tao. Pero, di ba, pang samantala lang, minsan nakokomfort ka lang. Sa panandalian lang. Kasi pag nawala na yung taong yun, ay hindi ka na komportable. Gusto mo kasama siya para tulad ng asawa. Pag nawala na yung asawa mo, sometimes yung iniwan ng asawa ay gusto na rin mamatay. O yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, kung ikaw ay byuda, o iniwala ng asawa, nandun nilang kalungkutan, Lord, hanggang kailan. Minsan, gano'n na natin mga katanungan. Maaaring sa trabaho, sa eskwela, kung ikaw ay nag-aaral, may mga nangyari sa iyo na hindi mo halos matanggap. Dahil ano ba talaga, Lord, bakit ako nagkaganito? Sasabihin mo, ano ba ang katotohanan? Well, kung kayo ay maliit pa, try to understand. Kasi, di ba, lalaki rin naman tayo, magmamature din naman tayo, bakit di natin abutin yung naaabot ng ibang tao? Kaya minsan yung bata pa na, ay, bakit ganyan ang iyong isipan? Kasi siguro ikaw ay nakasama ng mga matatanda, inaabot mo yung kaisipan nilang kaisipan. Di ba? At ito naman yung pag-uusapan natin ay katotohanan sa Bible at yung things to come kasi binabanggit ko dito. Yan dalawa po yung aking ididiin na ating pag-aaralan. 2 points nga lang eh. May nag-additional lang ako para lang ma-comfort talaga tayo o ma-fulfill yung ating joy. Di ba? Oo nga, pinapakita sa yung katotohanan tsaka yung things to come. Lord, paano ba mapupulfill yung aking joy? Yun yung sinapa ko. So, yun yung aking number 1. Walang gaano pa sa tayo. Kasi, katotohanan naman siya sabihin, ang sa atin lang naman ay pakinggan natin at nawa matutunan natin. Marahil sa atin, no? Ano yung muna siguro marahil ng mga matatanda? Isa sa mga putos ko sa rito ay ikaw ba ay nalalaman mo, komportable ka ba sa buhay mo? Ay, matanda ka na, di ba? Umaabot ka na ng 60, umaabot ka na ng papunta ka ng 70, punta ka na ng 75. Sa iyong talang buhay ba ay, Lord, nalalaman mo pa rin mangyayari sa buhay ko. Ano kaya nakikita ko rin mangyayari in the future. Kaya, andito nga aking babala. Maaaring sa iyong buhay mangyari. Pero yung ibang tao, hindi mo kaya ano yung buhay mo. Pero sa mga leader, no? Kasi yung halimbawa ko po rito yung mga apostol. Di ba binigay sa kanila at tinuro sa kanila yung katotohanan at yung paggabay na things to come. Dito binanggit po sa mga apostol na 12. Opo, sa mga 12 apostol po binanggit yan. At yung katotohanan, kung may katotohanan ba, alay magtanong ka, Lord, ano ba katotohanan? Alam niyo po, noong time na binigay na po yung comforter, no? Pero kailangan kasi mawala ang Panginoon sa Kristo, di ba? Nung kasama nila ang Panginoon sa Kristo, ganito po yung nangyayari. Sila po ay maghiwasay na kasama ng Panginoon. Kasi nandito mismo yung comforter. Di ba? Wala ko silang alinlangan sa kanilang mga ginagawa. At halos wala, hindi sila nagkakamali sa mga kanilang pinupuntahan. Eksakto kung ano yung kanilang lalagyan, nandoon ang tamang-tama ang sinasabi ng ating Panginoon. Ganun po yung comforter. Kasama po natin. Hanggat kasama na po natin ang ating Panginoon, nalalaman po natin ang ating ginagawa.
hindi po tayo nalilinis. Hindi po natin nangyayari. The time ng earthly ministry ng ating Panginoon, di ba 3 years, kasama niya ang 12. Wala ko silang problema. No? May nakakain po sila. Sila ay malayang nakakapaglakbay. At minsan hindi po sila na-aksidente o ano pa man. Pero tingnan po natin, nung minsan sila ay napaiwalay. Sabi ng Panginoon, o sige, pumunta kayo doon sa kabilang ibayo. Ako ay dito. Nung nawala na po ang Panginoon sa Kristo, sila po ay nawala ng comfort. Nawala po sila ng comfort. Di ba sila Lord, asan ka? Ang Panginoon ang nanalangin. Sinadya ng Panginoon mapaiwalay talaga para malaman nila kung kalagayan na wala ang Panginoon. Sila ay binagyo, Lord, malulunod na kami. Ang lakas ng hangin. Pero pumunta ang Panginoon, naglalakad. This is I, be a good cheer. Sabi ni Peter, kasi medyo malayo ang Panginoon, hindi ka ba multo? Lord, kung ikaw nga yan, ako'y papuntahin, wait ka. Sabi ng Peter. Hindi pa nangyayari at that time. Kung nakalagay na po ang Panginoon sa Kristo, naging maayos na po tayo. Ganun po isang halimbawa, kapag kasama po natin ang comforter, ang Panginoon sa Kristo po yun. Kaya nga, hindi naman kasi ang Panginoon sa Kristo, makikita ng visible natin lahat. Hindi ba kailangan po ng comforter? Kailangan po umalis ang Panginoon sa Kristo. Kailangan siyang umalis. Sa John 14 sabi ron, if I go, I will prepare a place for you. Ang ganda pa nga yung kanyang pagpapaalam. Ipaghahanda ko kayo. Hindi lamang para kayo ay makumport. Habang ako'y nandun sa langit, ipaghahanda ko. Ito yung ginagawa ng Panginoon. Yung that time na nawala na ang Panginoon sa ating pong buwan, no? The Comforter's Come. Ating pong point number 1, nung nawala na ang Panginoon, ang sabi ron, dito rin po sa verse 13 po, sabi ron, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall be speak. Alam niyo po, point number 1 po natin, know the truth, okay? Or live for the truth. Amen. Buhay po tayo sa katotohanan, alamin po natin ang katotohanan. Amen. At sabi pa rito, whatsoever he shall hear, that shall be speak. Alam niyo po, may mga prayer po tayo. Panalangin. Sometimes, kailangan po natin tiyempuan yung ating mga panalangin. Di ba, hindi naman lahat ng panalangin ay sinasagot. Para tiyempuan natin, kasama natin ang Panginoon. Na comforter. Paano pa kasama ng Panginoon yung pagtitiwala niya dun sa kanyang mga disipulo? Ito ba dapat kang pagkatiwala? Ito ba good steward ka ba? Di ba tinawag ng Panginoon niya 12 na yan? Dahil good steward niya, pagkakatiwalaan niya. Isa nga lang yung nagudas kailangan kasi yun may magbugas talaga sa 12. Kung maaaring dito sa atin may isang gising. So check po natin ang salvation ko. So yun, no? Pagkakatiwalaan ka ba? So that time, sila po ay the time na sila ay humahayo. Lord, di ba may mga pakiusap sila sa Panginoon? Si Philip nagtanong, maraming magugutom. Paano natin papakainin yan? Pauwi na lang po natin yan.
Yun yung request niya. Kawawa naman, yung mga tao niya, 5,000, di ba? 5,000 na men. Sabi niya ng Panginoon, huwag mong pauwiin mo. So, minsan may mga sagot sa atin. Ito yung katotohanan. May sagot din. Ito yung prayer kasi. Yung prayer kasi is para tayo nakikipag-usap sa Diyos. Communication. At ang may sagot siyempre, Communication talaga. At may sagot ang Panginoon siyempre doon sa ating mga prayer. Sometimes, wag natin pauwiin. Wag mong gawin yan. Ganito ang gawin. Yeah. So, malalaman naman natin yan. Diba? Sabi nga, know all the truth. Ang Bible, hindi naman natin kayang memoryin lahat ang Bible. Pero may mga doktrina po tayo, 10 doctrines, na dapat po natin malaman. At, syempre, sa pangusap ng Panginoon, nangungusap kasi ang Panginoon po sa atin in all truth. Kaya nga po, diba, binabanggit dito, whatsoever you have here, ay ipagkakaloob sa ating matotohanan. Pero bakit minsan, diba, sasabihin natin, kaya halimbawa na lang po natin mga apostol, yung ginawa ng apostol, maging dito na lang sa Pilipinas, no? Yung mga vision na Abante, diba? Yung Laurena, paano sila nakapagpatayo ng mga ganong kalaking simbahan? Katotohanan doon, believe for it. Yung truth na yun, nangusap sa iyo, tulad ng halimbawa ko sa iyo, nagsalita si Philip, pauwiin ba natin, huwag mong pauwiin. May mga sagot kasi sa atin ng gano'n ng Panginoon. Yes. At sometimes sasabihin natin, di malinaw yan. Hindi, malinaw yan. Nangungusap kasi sa atin ng Panginoon. Sa pastor nangungusap. Tulad po sa nangyayari po sa atin. Diba? Pagbubutan po natin. Minsan napapawi, sasabihin natin, lilipas din yan. Hindi. Kaya ka naging comfort ngayon. Dahil sa katotohanan mo, natanggap sa Panginoon. Ibig sabihin kaya kong tanggapin kasi katotohanan. Ang mahirap niyan, ito yung masakit na, hindi katotohanan, yun ang nangyayari. Kasinungalingan. Pero hindi naman nananaig ang kasinungalingan, kahit kailan po yan. Nananaig talaga ang katotohanan. Maaaring sa simula, nananaig ang kasinungalingan. Pero but later on, katotohanan pa rin ang nilita. Kaya we live for the truth. Pamuhay po tayo sa katotohanan at alamin po natin ang katotohanan. Ang Biblia lang naman ang katotohanan. Wala na pong iba. Pansinin po natin ang ginawa ng apostol. May mga katanungan sila, Lord, sabi mo mawawala ka sandali lang. Tapos, ikaw ay babalik. Hindi na alaman mamamatay ang Panginoon in 3 days, pero in 3 days siya ay mabubuhay. Pero sinabi ng Panginoon, a little while lang. Pero, nalaman lang nila yun, kung talaga ay nag-40 days na yung Panginoon nung after na siya ay namatay. So, yan yung mga pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Hanggat hindi natin kasama ang Panginoon, tayo nagugulim yan. Di ba nung ninula ang Panginoon, ano nangyari sa mga apostol? Nag-scattered, nagtago, nag-iwalay-walay. Buti nga lang, may instruction ng Panginoon at malinaw sa kanilang kaisipan. Pumunta kayo doon sa isang sa Galilee, doon tayo magkita. I will come there in peace. At nagpakita nga ang Panginoon sa Kristo. Ito yung mga katotohanan po nangyari. Dahil sinasabi niya po, lahat po sa Biblia, wala mo tayong itatanggi dito. Kung sinabi ng ating Panginoon, you will know the things to come. Ito yung mangyayari. Mangyayari po yan.